Chairman ng COMELEC, Attorney George Garcia. Good morning, Attorney. Chairman. Chairman, good Ma'am morning. DJ, magandang umaga po, Sir Ted. Magandang umaga po sa mga kababayan natin. Eto nga po, unahin na natin itong issue ng deepfake. Plano nyo nga raw po dyan sa COMELEC na ipagbawal itong paggamit ng artificial intelligence at deepfakes sa kampanya sa paparating po na May 2025 elections. Pero baka naman ang sabihin dyan itong mga kakandidato, ay teka, parang yung freedom namin to use yung AI or deepfake parang hinahadlangan naman ng COMELEC. Ito po ba yung may kasiguraduhan na po pwedeng lumusot na talagang totally hindi sila po pwede makagamit itong AI? Ma'am DJ Chacha, Sir Ted, ang maganda po ay pinropose po natin yan sa ating pong Commission and Bank. Subject sa diskusyon at siyempre po nag-offer tayo ng isang solusyon. Ibig sabihin po, ang buong bansa, ang ating mga stakeholders, ang interest groups, ang media, pwede makisali dito sa argumento at sa debate. Talaga bang dapat ipagbawal o hindi dapat ipagbawal ang AI or yung deepfakes na tinatawag? Alam niyo po, talagang ito ay makabagong mga teknolohiya. Inaamin naman natin, dapat nag-a-adjust din ng COMELEC. Subalit, yun naman pong mga danger sa ating demokrasya at sa ating palagay magkakaroon ng massive disinformation, misinformation at magagamit bilang ipanglalaban doon sa mga ibang kandidato o para sirain ang mga ibang kandidato na wala ka namang balik dahil hindi mo naman malaman kung paano. Kinakailangan pumasok po ang Commission on Election upang ma-equalize ang lahat. Our purpose is to have an equal opportunity for all. Alam niyo po, ang isang problema sa Pilipinas, alam po ito ni Sir Ted, wala po tayong social media regulation in the Philippines. Total naman, kasi nga po, baka mag-intrude sa tinatawag na freedom of expression sa ating saligang batas. Kaya lamang po, naniniwala po ako na sa panahon ng kampanya, kapag nag-file ng candidacy ang mga kandidato, ito po yung isang pribileyo, hindi isang absolute na karapatan. And therefore, may kapangyarihan ng COMELEC na i-regulate ang kampanya. Meron po tayong Republic Act 9006, Fair Elections Act. Bakit po pagka TV, may 120 minutes, pag radyo 90 minutes, pagka dyaryo merong one half at saka half page at saka whole page, pagkatapos may 50% discount sa lahat, at pagkatapos po kinakailangan i-submit ng mga regular media na ito, ng TV, ng radyo at ng dyaryo, yung pong mga kontrata na pinasok ng mga political parties at saka kandidato. Pero sa social media, ano po ang regulasyon na meron ng COMELEC? Wala po. In fact, pinapasubmit lang namin yung mga social media accounts, pero hindi na po, hanggang doon lamang po. Hindi namin pwedeng pakialaman ng content. Hindi namin pwedeng pakialaman magkano nagagastos sa mga creators, sa mga binabayad nila sa influencers. Wala po dahil walang batas. Pero at least, yung pong deepfakes, fake nga po eh. So bakit natin papayagan na yung nagsasalita hindi naman pala siya? O yung mismong nagkakampanya, hindi naman pala siya na mismo. How sure are we na sa kanya galing yung sinasabing yan? At yung po namang AI, naniniwala po tayo, hindi naman po buong AI ay masama. May aspeto ng AI na dapat ma-define nating mabuti alin ang dapat i-regulate o i-prohibit. Ang ganda po ng mga sinabi ninyo. Tama po, nakaset next week yung meeting ninyo tungkol dito sa mga posible na ipagbawal under AI and deepfake. Hihingi po kayo ng tulong dito sa DICT. Paano pong mangyayari? Ay opo, hindi lang po DICT, kahit po sa mga IT experts natin at saka sa ating pong interest group, sa mga citizens arm natin, sapagkat alam nyo, lalo po ang deepfakes, nakakatakot po ito eh. Nagsasalita si Sir Ted isang araw bago mag-eleksyon, kinakampanya at ini-endorse ang isang kandidato, hindi pala po siya yun. Siyempre po, boses na boses pa lang ni Sir Ted, pag sa radyo yun nadinig, ang dating parang siya na yun. Pag nakita doon sa mismong social media, siya yung nagkakampanya for or against a candidate, siya na yun. So paniniwalaan po siya. Yung pala po, hindi pala siya. Paano pa po madidistinguish ng mga kababayan natin na ito ay tunay na tao at hindi tunay na tao, na yung sinasabi niya ay tunay o hindi tunay na sinasabi niya? So ang sa amin po, kung sa palagay po nila, wala namang pangil yan eh, kasi wala namang batas. At least po, pinuhibit ng COMELEC, and therefore, yung mismo mga platform, pagka po nakipag-usap kami, masasabi namin, huwag niyong papayagan kasi prohibited po yan. And therefore, babalikan po namin kayo, kasama na rin yung kandidato. Then let them go to the Supreme Court and question our action. Ang importante po, we have done something. Okay, so sinasabi po dito ni Chairman, wala po ditong congressional act na masasabi yung gagabay. So nasa poder po ninyo, Chairman, na gumawa ng panuntunan tungkol dito.
Sir Ted, tama po, meron po tayong Fair Elections Act. Fair Elections Act po ang title ng batas. At nandun po yung power ng COMELEC to regulate kahit po sa yung mismong kampanya. At pwede po kami under the so-called rule-making power ng COMELEC. Pwede po kami magkaroon ng mga implementing rules and regulation patungkol po dyan. For example, Sir Ted, noong mga nakarang election, bawal ang bowler, bawal ang t-shirt, supposedly, bawal dapat ang caps, dapat. Pero pwede rin po namin payagan. In the same manner, pwede namin payagan o hindi payagan yung ibang aspeto at pamamaraan ng pangangampanya katulad ng paggamit ng AI or paggamit po ng fix. Okay. Well, wala ho tayong question sa magandang adhikain nga nito, tapapanahon. Pero paano ho kaya natin malubusang maipatutupad ang ganyan pong uri ng panuntunan kung mismong doon pa lang po sa pag-regulate at pag-monitor sa campaign expenditure sa social media ng kandidato ay hindi nyo po kinakaya? Paano kaya yan, Chairman? Kakailanganin po natin ang tulong ng platforms katulad ng X, Facebook, TikTok at iba pa. Dahil siyempre po, kasalukuyan, Sir Ted, self-regulation po sila. Yan nga po yung problema. Isipin nyo po, may gusto tayong pa-take down na isang, halimbawa, advertisement na hindi dapat, makikiusap pa tayo sa kanila. Kita nyo po, ang COMELEC na isang constitutional body na dapat nagre-regulate ng eleksyon, nakikiusap sa isang entity para lang tanggalin. And it will take months, Sir Ted, para po tanggalin yung mga nalagay na hindi naman dapat mailalagay po sa kanilang mga na-i-post. Samantalang kung meron po regulation, kahit paano, galing sa isang body katulad ng Commission on Election, sa ating pong palagay mas may pangil, lalo na kapag sila po ay ating pong napakiusapan at nakapagmuwa tayo sa kanila na ipatupad. Katulad po, Sir Ted, nung pong issue ng barangay, yan pong mga platform katulad ng GCash, Paymaya, sinabi po natin, pag nagpadala dyan sa mga yan, ay mapapaila natin ng election offense ng vote buying. Nakiusap po tayo sa kanila. Sila po mismo ang nag-regulate sa sarili nila dahil alam nila prohibited at sila ay pwedeng balikan. Wala po nakapamili sa pamamagitan ng GCash at saka Paymaya at iba pang platform. Okay, sige po. So sir, Chairman, kasi kumbaga maaring ang unbank magpasa po ng panuntunan na sasabihin na ang sino man po mapapatunayan na gumamit po ng AI sa maling paraan, nag-deepfake kayo ng inyong campaign material, maaaring madiskwalipika. Halimbawa, di ho ba, disqualified ka doon po sa posisyon na yung tinakbuhan. Yung pong usapin ng ginawa ng kalaban namin ito Di ba? Ito yung challenge dito Paano po yan? Meron ba kayong poder ang COMELEC para maatasan ang DICT na tulungan kayo, obligahin sila na kailangan namin ng mga expert dito sa inyo manggagaling din to susuri kung paano ba ginawa itong deepfake material na to at sinasabi ni Chacha, ginawa yan ng kanyang kalaban sa politika. Tama po, Sir Ted. Siyempre po, itatap natin ang DICT. Pero alam niyo po, masyado po talagang akong nababahala doon sa statement ng ilang politiko. May narinig ko na rin po kasi yung argumento na hindi namin kasalanan yan, hindi kami ang naglagay. Ang sa atin po, pag umukha nila naandyan, sila naandyan, they should be responsible enough na sila mismo ang magpatanggal kung talagang sila. Halimbawa po, may nakita tayong post. Kung magpapakita naman sila sa amin ng ebidensyang sila mismo ang nagpapatanggal niyan, sila mismo ang nakikiusap, hindi po kanila yan. Ibig sabihin, at least man lang po doon, nagpapakita yung good faith sa isang kandidato. Pero yung lagi pong argumento sa atin, hindi naman amin yan. Hindi ako naglagay dyan. Lagi, ganun, talaga pong walang lahat po ligtas. At lahat sasabihin, hindi kanila yan o hindi dapat hindi nila mapapatanggal yan. So therefore, the presumption, ikaw ang nagpagawa niyan kasi ikaw ang nakikinabang niyan. Kumbaga, ganun po ang presumption, Chairman. Opo, kaya po yung sa ating po mga posters na nakalagay sa public property na sasabihin hindi kanila. Alam niyo po mismo, kahit sa private property, sila po ang nakikiusap sa mga may-ari ng bahay para tanggalin. Kasi nga sila ang mapapaila ng kaso. At least po, sila ang nagse-self-regulate sa sarili po nila. Okay, sige po. So what is the capacity now? Again, to be more pragmatic about this, what is your capacity or capability to really enforce the measure? Kakailanganin po namin ang tulong ng ibang ahensya ng pamahalaan ng NBI, ng DICT, lalong-lalo na kahit po yung pong sa PNP Crime Laboratory, kakailanganin po namin sila. Katulad po sa ginawa natin sa kampanya sa vote buying itong nakaraang barangay and SK election. So it will require really a whole of government approach sa ganitong klaseng issue. Lalo pa ito po ay mga bagong teknolohiya nga po katulad, Sir Ted. Alam niyo ang AI at saka deepfakes, every hour, every minute nagbabago, nag-evolve.
Pagka may pinupose ngayon, iba na po yung mare-regulate mo sa susunod. Kaya kailangan mapinutin po ang kilos ng lahat dito. Do you have the support of the NBank here, Chairman? Initially po kahapon nung tina-propose, may mga kinausap tayo mga membro, very supportive naman po sila dito sa initiative. Ang kinakailangan talaga, ma-define lang ng maayos katulad ng binabanggit po ni Ma'am DJ kanina. Ano ba talaga yung AI? Alin partner ng AI? Hindi naman dapat lahat yan. Kasi may magandang aspect ng mga AI. Pero ano yung ating i-regulate at alin yung ipagbabawal natin? Ang sa akin po, ginawa ko munang general, yung mismong aking hinihingi, hanggang sa tayo mag-limit at mag-restrict. At magkonsulta tayo sa ibang mga grupo pa. Oo. Kanina, Chairman, nabanggit po ninyo, no, isasama po dito, tama ba doon sa pagkakarinig ko, yung expenses na mga tatakbo online sa upcoming elections? Kasi as early as now, ang dami ko nakikita na parang meron ng mga meron ng mga hindi pa hard sell, pero meron na akong mga nakikita. Ganun po ba? Paano nyo po yung monitor? Kasi nabanggit nyo rin yung mga social media influencers na nagpapagamit dito sa mga politiko. Hindi naman po aamin ng mga yun kung sakali mang itatap sila, di ba, ng isang politiko. Paano nyo po mapupulis din yun? Yan po yung problema namin talaga dahil kakailanganin sa aspetong yan. Doon sa aspetong yan po, Ma'am DJ Chacha, kailangan po ng batas. Patungkol po sa, kasi po yan ay regulation mismo talaga ng social media per se. Ang problem talaga dyan, walang batas and therefore kaya po nagiging incompetent ang Commission on Elections sa pag-regulate sa social media. Tama po kayo, hindi katulad sa television, sa radyo at sa dyaryo, kitang-kita kasi may mga kontrata po na sinasabi namin, nakaka-countercheck po natin at mismong, alam niyo naman po, may ethics sa inyo pong profesyon, lalong-lalo na po sa television, sa radyo at saka sa dyaryo, meron po nag-govern ng mga body at within the companies, ng mga stasyon may self-regulation. Pero po sa social media, wala po, napakalawak. Kaya aminin po natin, ang amin po lang nagagawa nung nakaraang elections, pinapasubmit yung mga social media accounts and after that, hanggang doon lang. At mabumonitor lang namin pag nagpa-boost. Siyempre, dahil meron pong gagamit ng credit card, may bayad na pesos. Pero yung content creator, yung influencer, paano po namin magre-regulate yun? Not unlike sa artista. Yung artista nag-endorse, magre-report po yun kasi po, siyempre, nagbabayad sa BIR. Yes. Oo. So, paano po? Babantayan nyo yung mga social media influencers? Paano pong gagawin nyo doon? Dito po sa AA na tinatawag po natin, especially sa deepfakes, yan po, yun ang mga pati-take down natin, yun po yung mga papaalis natin, yun po yung okay. Pero po sa paggamit po sa social media, hindi po talaga natin mapipigilan yan. Ma'am DJ, ko po, hindi natin mapipigilan ang sa social media, maliban na lang kung may ipapasang batas to limit and restrict. Ang halimbawa po, ang pwedeng maging batas, kung ako po ang tatanungin, sasabihin sa Chairman, ano ipinopropose mo para ma-regulate yung social media? Ang dapat po dyan, kapag ka nagpasubmit kami ng kanilang social media accounts, halimbawa po 2, ang sinubmit nila sa amin, any other account na ipalalabas ang pagmumukha nila o ipalalabas ang kanilang whatever man pangangampanya na hindi kasama doon sa 2 sinubmit nila should be taken down by the platforms automatically na hindi na kinakailangan ipakiusap pa ng Commission on Election kung may batas po na gano'n. Sapagkat kung hindi, isipin niyo po, nagsabit ng 2 social media accounts sa amin, ang fake accounts naman 20 na naandyan, hindi mo naman matanggal. So yan po, unfairness. Kasi yung ibang walang kakayahan, isa lang ang account. Yung iba, 30 ang accounts, fake pa. Okay, alam niyo, pakikinig ko sa inyo, napagod ako. Alam mo, Chairman, nakakapagod pag iniisip mo, no, yung lawak at laki ng problema sa social media. Dahil din po sa pandaraya. I mean, basically pandaraya ito 'Di ba? Yung hindi katapat Dito nga pati nga sa paggasta. Anyway, sir, more or less po anong target date po ninyo dito sa mga panuntunan po na gusto niyo hong gawin? Dapat po bago mag-file ng candidacy sa October 1 to 8 ay nakalatag na yung lahat ng mga pulisiya natin, kahit nga po yung no substitution, nilatag na natin. And therefore, dapat po handang-handa na ang komisyon sa mga pulisiya ipapatupad natin. Bagamat, Sir Ted, Ma'am DJ, ito nga po isang warning din sa mga kababayan natin para hindi niyo po masisisi ang COMELEC. Sabi po ng batas, sabi po ng Peñera versus COMELEC na binabanggit din ni Sir Ted before, hindi pa po sila kandidato pag nag-file sila ng candidacy sa October 1 to 8. Kandidato pa lang po sila sa 90 days before the election, February sa national position, at March, 45 days sa local position. So ibig sabihin, makikita niyo na po yung mga mukha nila, yung mga papalabas nila mula po October, November, December, January, nang hindi kinakailangan mag-report sa COMELEC, walang regulasyon ng COMELEC dahil sabi ng batas, hindi pa po sila kandidato. Yun. So
ito hong mga may television show, may radio program, o basta ikay nasa media o nasa entertainment o sa amampong merong kang public appearance, pwede ka pa sa iyong profesyon na iyan hanggat hindi nagsisimula ang day one ng official campaign period. Yan po sinasabi ni Chairman. Ano po? Tama po. Okay, Tama sige. po, Sir. Ito lang pong sinasabi nyo na listahan ng nominees ng party list. Ano ho wisdom dito? Anong kabuluhan nito? Kasi ho ngayon, Chairman, ito ho ang sitwasyon natin, meron pong mga party list, no? Meron pong mga tumakbo nung halalan, and then nung alam niya matatalo na siya, bumalik ho sa party list. May ganun po sitwasyon, ano ho? Meron din po namang tumakbo sa party list, natalo yung party list niya, nakaupo pa rin naman sa iba namang party list. Ano ang saysay nito sa actual na mga nangyayari ngayon, itong binabanggit nyo na 10 nominees? Meron bang effect yun doon sa mga pinaggagawa ng iba? Sa palagay ko po, yes. Ganito po yan, Sir Ted. Sa kasalukuyan, required sila na magsabit ng 5 na mga nominees. Pagkatapos, palamang-lamang yung sinabmit, hindi naman naandun talaga yung mga tunay na tatakbo sa 5 yan. At siyempre, iba nakatago pa. Tapos, nanalo ang party list, nanalo ng isang seat halimbawa, abay, bigla na lang nag-resign yung 5. Medyo may nagkasakit, medyo umayaw na, medyo may personal problem, may family problem, at kung anong problem. Tapos po, magre-require kami ng bagong list. Magsasabit ng bagong 5. Yung bagong 5 ngayon, nakita niyo po, yun yung mga hindi, mga lumabad kaagad, yung mga taong mga personalidad na bakit nangyari? May isang seat po. Yung number 1 ngayon, upo ka agad yun. Kasi po, siyempre, sabit sa amin ng bagong list. Ibig sabihin, wala pong regulasyon eh. Ang sabi nga po ng batas mismo, pwede magsabit sa amin ng bagong listahan, even after the election. Bakit po ganun? Bago mag-election, ito ang mga tumatakbo, ito yung mga nominees. Pagkatapos after the election, iba na yung nominees. Hindi po parang misrepresentation din yun na ang sa tao, ito yung binoto namin kahit ba ang tumatakbo party list pero inasahan ko kasi ito yung nominee kasi talaga namang hindi lamang mahirap, amoy lupa pa talaga itong mismong tumatakbo dahil mahirap. Tapos bigla na lang isang napakayaman yung naging nominee. Sa atin pong palagay, parang may mali po doon. Ang sa atin, para maiwasan yan, dahil naghihintay po kami ng desisyon ng Korte Suprema, meron po isang issue tungkol dyan sa substitution even after the election. Sige po, habang wala yon, ang gawin natin, ang ipopropose ko, 10 nominees, ang ipapasubmit natin, at pagkatapos ma-exhaust yung 10, wala na po at hindi kami tatanggap na ng dagdag nominees. Ibig sabihin, alam naman po yung 10, sabay-sabay magre-resign, sabay-sabay nagkasakit. So ibig sabihin, dapat kung sino yung dapat tatakbo na ando na kaagad sa 10. Okay, sige. So ganito, situational po na na ehemplo. Okay. Nominee ako sa isang party list, isa ako dun sa 10. And then tatakbo ako sa distrito ko, sa isang district. Pwede bang tatanggapin ba ang aking certificate of candidacy sa district na inatatakbuhan ko, although nominee ako dito sa party list, para pag naulat ako sa district, pwede pa ako dito sa aking pagiging nominee ng party list? Hindi po natin papayagan yon kasi kahit po ang tumatakbo ay party list, technically po ang makikinabang ay yung mismong one candidacy lang po for every position. So kahit na ang tumatakbo ay party list, is na-nominate ka bilang isang nominee po diyan sa isang party list, disqualified kang mag-file ng candidacy bilang congressman sa isang distrito. Okay, sige. So assuming naman po na hindi ako party list nominee, tumakbo ako sa distrito ko, and then natalo ako dahil natalo ako, definitely hindi na ako pwede pa na magpa-resign sa mga nominees na yan para ako bumalik. Yan pong klaro doon. Maliwanag po yun. Kaya lang po, Sir Ted, yan po yung provision ng Section 8 ng Republic Act 7941, yun yung party list law. Kaya lang po diniklarang unconstitutional yun ng Korte Suprema. Yung pagbabawal na yung natalo sa isang eleksyon ay maging nominee ng isang party list. Ang sabi po ng Korte Suprema, that is unconstitutional. That violates the Equal Protection Clause ng Saligang Batas. Ito po yung mga 3 buwan pa lang na lumalabas yung desisyon ng Korte Suprema, and therefore yung natalo noong nakarang eleksyon ay pwede po maging nominee ng isang party list. Pakiulit po, Chairman. Paano po ulit? Dati po, bago nagdesisyon ng Korte Suprema, kung ikaw ay natalo sa isang eleksyon, whether national or local, kung anumang posisyon pa, hindi ka pwede maging nominee sa isang party list, sa isang umiiral na party list after the election. Ngayon po, yung diniklara ng Korte Suprema na unconstitutional, yung batas na yon, yung provision. Kaya po, kung natalo ka noong nakaraan, anumang posisyon, pwede kang maging nominee ng party list na ito.
dahil sa sinabi na po ng Supreme Court na pwede. Kaya lang, Sir Ted, doon sa akin propose, hindi ka pwede maging nominee. Bakit? Hindi ka kasama sa 10 na i-submit Okay, Hindi na namin papayagan tumanggap. Yun po yung counter-check ko na sinasabing either way, wala silang lulusutan dahil sa 10 lang nakalimited yung ating pong patatakbuhin. Okay, and then yan pong inyong sinasabi na yan na magiging bago na panuntunan sa nominees, nasa poder yan ng COMELEC Ay, opo, dahil technically naman po, Sir Okay, Ted, sige. impossible naman po mag-resign yung 10 and therefore, highly suspect na yung 10 yan, nawala lahat. Yung 5 pwede, pero yung 10 naman, Sir Ted, sabay-sabay nag-resign after the election, talaga naman po nasa rule naman po nasa power naman po namin to protect naman the integrity of the election. Of course, without prejudice to the decision of the Supreme Court in one case. Kasi nga naman po, sa 5 na lang na nominees after election, nag-resign kayong lahat. Supposed to be, matutuwa ka dapat kasi ikaw magiging congressman Di ba? Ikaw uupo all of a sudden, you have to give way to someone, lahat kayong 5. Ano yan? Lokohan na, di ho ba? Lokohan na ito panggagancho na yan Chairman, ano itong pending na kaso ni Guanzon without courting contempt? Ano ang issue dito sa Supreme Court? Yan po yung binabanggit nyo with all due respect at pasensya na, hindi naman po siguro yun violation ng sub judice. Yan po yung binabanggit yung issue, yung pong tinatawag na substitution after the election. Okay, so kumbaga po, ang facts of the case po dito, si former Commissioner Rowena Guanzon ay hindi naman siya nominee nitong party list na ito o nominee talaga siya? Yung pong personalidad nabanggit nyo ay hindi nominee nung unang submission sa COMELEC. Bigla pong naging nominee po after the election. So, meron pong 5 pangalan po yung naturang party list, wala ang pangalan niya ron. Tama po. At nagkaroon po ng mga resignation after po ng election. Okay, and then nag-resign yung 5 after the election? Yes po, Sir Ted. Okay, and then nominate siya bilang number 1 na nominee. That's right po. Yan po yung nangyari, Sir Ted. Opo. At saka siya ang umupo, supposed to be nga, kasi siya yung bagong nominee. Siya po yung uupo, kaya lang po may TRO ang Korte Suprema dahil siya yung bagong nominee po. Opo. Sino nag-TRO? Ang Korte Suprema po nag-issue ng TRO sa kasalukuyan dahil dinidinig pa po nila yung yung kakasok sa kasalukuyan. Opo. Pero supposed to be po, di ba uupo na siya, nag-take out na nga siya Opo. Sino po ang nagsampa ng kaso to prevent her from sitting? Si Chairman Cardema po ng National Youth Commission. Okay. So siya ito ang nagreklamo, siya ang nagprotesta. Pero meron pong similar situation na walang nag-TRO, walang nagdemanda at nakaupo ngayon, di ba? Tama po at alam ko po yung binabanggit nyo sapagkat yun nga, tali po yung kamay ng komisyon sapagkat pag naubos, yung 5, papayagan namin tanggapin yung dagdag o yung bagong listahan. Okay. Tanong lang, kung sakasakali ba, ito po theoretical po, Chairman George, kung sabihin ba na Supreme Court, tama dito si Cardena, no? Ito bang desisyon na ito ay specific lang sa kaso po ni Guanzon? O maaring sakupin ito yung mga ganun din pong style na ginawa? Kung po walang kaso na na-file doon sa ibang nangyari, hindi po sila maapektuhan. Maliban na lang kung mangyayari muli yan sa mga susunod. Sapagkat siyempre po, dahil nakaupo na, ang jurisdiction po, Sir Ted, ay to the exclusion of any other court. Even the Supreme Court. Ang House of Representatives Electoral Tribunal na po ang may jurisdiction. Ganun. Hindi ako pwede mag-co-warranto dito sa mga... Pwede po. Pwede po, Sir Ted. Pwede po mag-file. Kung may bagong development, bagong desisyon, pwede ma-question yung may mga ganyang pangyayari po. Pwede kung sakasakali na dahil, kung lang nasabihin ng Supreme Court, oy, tama ka Cardena, mali ka Rowena Guanzon. Invalid yan kasi nag-resign yung 5 para sa iyo. Oo. Sabihin ng iba, sandali lang, meron pang ganito sa Congress pwede kong questionin yun. Gamit po yung desisyon ng Supreme Court? Paniniwala ko po, yes. Pwede pong questionin at ang pag-question ay sa House of Representatives Electoral Tribunal. Doon na sa HRET. Hindi pa pwedeng co-warranto yan? Ibang proceedings yun?
pag co-warranto po kasi sa Sole ordinary gem. court. Oo. Kaya lang po sabi po ng Konstitusyon sa Article 6, Section 17, the HRT shall be the sole judge of all election returns and qualifications of the members of the House of Representatives. And then maybe it will be ironic kung yung ipoprotest ng congressman ay miyembro ng HRET. Chairman, ito po yung napakainam. Natutuho kami this morning dito ho sa inyong, we have to say thank you, Chairman. Salamat po na marami dito ho sa inyong pagkukusa ito. Para po, alam po namin na mahirap itong task na ito, pero at least naandyan po kayo, sinisimulan ito, at kayong nga po, pinag-uusapan po natin para po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Sir Ted, Ma'am DJ, Chacha, maraming salamat. Sana po mapag-isipan natin itong pinopropose natin para naman po protektahan natin ang ating demokrasya at pagpili ng ating mga kababayan ng kanilang leader para sa kinabukasan. Mabuhay. Thank you. Si Chairman George Garcia ng COMELEC. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.